Ninanakaw nila ang kinabukasan ng aking anak. Habang nagpapakasasa sila sa marangyang alak. Nakaluhod ako sa sahig. Pinupunasan ang kanilang mga dumi. Narinig ko mismo ang sumpa ng babaeng papakasalan niya na hahawakan daw nila ang yaman ni Diego. At iiwan siyang gumagapang sa putik. Ngunit hindi nila alam. Ang basahang hawak ko ay magiging latigo ng katotohanan. Tapos na ang pagiging martir. Hanggang saan aabot ang tibay ng isang inang inaapakan. Pagkatapos ng kasal, uubusin natin ang lahat ng meron ng Diego na yan. Papa, wala akong ititira. Babayaran ng pamilya Villanueva ang pagkamatay ni Mama hanggang sa huling sentimo nila. Magaling? Anak, turuan natin ng leksyon ang mangmang na iyon. Akala niya siguro ay tunay siyang nabibilang sa ating mundo. Pagkatapos niyang mapirmahan ang paglipat ng trust fund, maaari mo na siyang itapon na parang basahan. Sa ilalim ng mahabang lamesa na nababalutan ng mamahaling sutla, tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sagrario. Ang kanyang nanginginig na kamay ay nakasabit sa hangin. Hawak ang isang mamasamasang basahan. Kanina lamang ay buong pagpapakumbaba siyang lumuhod upang punasan ang natapong pulang alak malapit sa kumikinang na sapatos ni Isabela. Ang babaeng akala niya ay magbibigay ng walang hanggang kaligayahan sa kanyang anak. Ibinenta niya ang kanyang nag-iisang pwesto sa palengke. Isinuko ang kanyang kalayaan. At nagpanggap bilang isang hamak na tagalinis na may pangalang Belen. Para lamang makita ng malapitan ang anak niyang nakasuot ng trahe de boda. Ngunit ang mga salitang dumaloy mula sa labi ng mag-ama ay tila mga punyal na sabay-sabay na ibinaon sa kanyang dibdib. Ang pulang alak sa marmol na sahig ay biglang nagmukhang dugo sa kanyang paningin. Nabitawan niya ang basahan. Walang anumang ingay na lumabas sa kanyang bibig. Ngunit sa loob-loob niya ay gumuho ang buong kalangitan. Nanikip ang kanyang lalamunan hanggang sa hindi siya makahinga. Ang lamig ng marmol ay gumapang mula sa kanyang mga tuhod patungo sa kanyang mga buto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin habang ang isang mainit na luha ay tahimik na tumakas at pumatak sa kanyang magaspang na kamay. Kinapa niya ang kanyang bulsa kung saan nakatago ang isang lumang piso ang unang kinita ni Diego noong bata pa ito na naglalako ng yelo. Ang tanging anting-anting na nagbibigay sa kanya ng lakas sa tuwing pinanghihinaan siya ng loob. Mariin niya itong hinawakan hanggang sa bumao ng bakal sa kanyang palad. Umaasang ang sakit sa kanyang kamay ay makakabawas sa kirot ng kanyang puso. Ang mga mabibigat na hakbang ng isang pamilyar na bulto ay naramdaman niya mula sa pinto. Agad siyang umatras papasok sa mas malalim na anino sa ilalim ng lamesa. Tinatakpan ang kanyang sariling bibig ng nanginginig na palad. Nakita niya ang paglapit ng makintab na itim na sapatos ng kanyang anak. Naamoy niya ang paboritong pabango nito. Ang pabangong iniregalo niya noong unang beses itong naging manager. Isabela, my love. Ang boses ni Diego ay puno ng pagsamba at pagmamahal. Isang tono na matagal na ring hindi narinig ni Sagrario na inilaan para sa kanya. Everything is set. I can't wait to make you my wife. Ang tinig ni Isabela ay mabilis na nagbago. Nawala ang lamig at puot. At napalitan ito ng matamis at mapangakit na himig. Oh, Diego. I love you so much. Ikaw lang ang kailangan ko sa mundong ito. Napapikit si Sagrario. Ang bawat matamis na salita ni Isabela ay parang asido na unti-unting tumutunaw sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang gumapang palabas at yakapin ang mga binti ng kanyang anak upang ilayo ito sa bitag. Ngunit alam niyang walang maniniwala sa isang matandang nakasuot ng uniforme ng katulong. Si Diego ay lubos ng nabulag ng huwad na pag-ibig. Nang maramdaman niyang lumayo ang mga hakbang ng tatlo patungo sa balkonahe. Dahan-dahang gumapang si Sagrario palabas. Hirap siyang tumayo. Parang isang matandang punong kahoy na hinampas ng malakas na bagyo. Nagmamadali siyang naglakad patungo sa madilim na pasilyo ng kusina. Naghahanap ng hangin. Nakasandal siya sa malamig na lababo. Pilit na pinapakalma ang mabilis at masakit na pagtibok ng kanyang puso. Hindi pa man siya nakakahinga ng maayos. Isang matalim na boses ang sumalubong sa kanya. Ano ba? Belen, bakit nakatunganga ka diyan?
Si Mayordoma Charito ay nakatayo sa kanyang harapan. Nakapamewang at nanlilisik ang mga mata. Binabayaran ka ng pamilyang ito para maglinis. Hindi para magpahinga. Look at you. You look like a walking garbage. Bilisan mo nga dyan. Ang bagal-bagal mo. Linisin mo ang banyo ng mga bisita. Ngayon din, nilunok ni Sagrario ang pait sa kanyang lalamunan. Ibinaba niya ang kanyang tingin at dahan-dahang tumango. Kinagat ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang anumang hikbi na gustong kumawala. Opo. Ma'am, pasensya na po. Habang naglalakad siya, dala ang balde at mga panlinis. Napadaan siya sa isang maliit na lamesa kung saan nakapatong ang kopya ng kontrata ng kasal. Ang pirma ng kanyang anak ay nakaukit doon. Isang pirma na magdadala sa kanya sa sarili nitong pagkasira. Hinaplos ni Sagrario ang magaspang na gilid ng papel. Ang lamig ng katotohanan ay tuluyan ng pumasok sa kanyang kamalayan. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Isa itong digmaan. At ang kanyang anak ang unang biktima. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo, mga kamay na nagtaguyod kay Diego mula sa alikabok at kahirapan. Sa gitna ng katahimikan at kadiliman ng pasilyong iyon, isang panata ang nabuo sa puso ng isang ina. Ano ang gagawin ko para mailigtas ka? Anak, ang pagtitiis ay may hangganan. Ngunit ang pag-ibig ng isang ina ay walang dulo. Sa bawat kuskus ng basahan sa sahig, tila binubura ko rin ang aking sariling pagkatao. Sapat lamang na manatili ako sa tabi ng aking anak kahit bilang isang anino na hindi niya mapansin, bago pa man sumikat ang araw. Ang malamig na simoy ng madaling araw ay humahalik na sa mga balat ni Sagrario. Nakaupo siya sa isang maliit na bangkito sa likod ng mansyon. Ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa batya ng malamig na tubig na puno ng bula. Ang kanyang mga kasukasuan ay tila sumisigaw sa sakit. Ngunit patuloy siya sa paglalaban ng mga mabibigat na kurtina na kasing bigat ng kanyang nararamdaman. Ang bawat kuskus niya ay may kasamang panalangin na sana ay nagkakamali lamang siya sa narinig kagabi. Belen, ano ba? Natutulog ka na naman ba? Habang nagtatrabaho, ang boses ni Charito ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Ang matatandang hakbang ng mayordoma ay mabilis at puno ng awtoridad. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa semento ay tila isang babala. Tumayo si Sagrario ng mabilis. Kahit pa, muntik na siyang mawalan ng balanse. Hindi po. Ma'am Charito, malapit na po itong matapos. Malapit, kanina pa dapat yan natapos. Ang bagal-bagal mo talaga. Parang pagong. Hindi ko alam kung bakit ka tinanggap dito. Siguro sa palengke ka galing kaya ganyan ang kilos mo. Walang kasanayan sa marangyang bahay. Ang mga salita ni Charito ay puno ng pangungutya. Lumapit siya at sinuri ang isang kurtina. Pagkatapos ay mabilis niya itong ibinalik sa batya. Dahilan upang tumalamsik ang tubig sa mukha ni Sagrario. Ulitin mo yan. May nakikita pa akong dumi. Gusto ni Ma'am Isabela na malinis ang lahat para sa kanyang bisita mamaya. Pinunasan ni Sagrario ang tubig sa kanyang mukha, gamit ang kanyang basaring braso. Hindi siya sumagot. Alam niyang ang anumang katwiran ay magdudulot lamang ng mas malalang parusa. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa puting bula na tila kumakatawan sa kanyang dahan-dahang nawawalang dignidad. Pagkatapos ng ilang oras na pagtatrabaho sa labas, inutusan siyang pumasok sa loob ng mansyon upang maglinis ng sala. Habang maingat niyang pinupunasan ang mga antigong gamit, bumaba si Isabela mula sa hagdanan. Nakasuot ito ng isang mamahaling pantulog na sutla. Ang kanyang kagandahan ay tila isang maskara na nagtatago ng isang maitim na budhi. Huminto si Isabela sa tapat ni Sagrario. May hawak siyang tasa ng mainit na kape. Pinanood niya si Sagrario na nakaluhod sa sahig habang nagpapakintab ng marmol. Sa isang iglap, tila nawalan ng balanse si Isabela at ang tasa ng kape ay tumagilid. Dahilan upang ang mainit na likido ay kumalat sa mismong bahagi na kalilinis lang ni Sagrario at ang ilan ay tumalsik sa kanyang paa. Oops, my bad, sabi ni Isabela sa isang tonong walang bahid ng pagsisisi. Ang tanga ko naman. Belen, pakilinis na lang ulit yan.
Ha, make sure na walang maiiwang mantsa. Alam mo naman, ayaw ni Diego ng madumi. Ang init ng kape ay bumaon sa balat ni Sagrario. Ngunit mas masakit ang pagbanggit ni Isabela sa pangalan ng kanyang anak na parang pag-aari nito. Opo. Ma'am? Bulong ni Sagrario. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinagsamang sakit at galit. Nang umalis si Isabela habang tumatawa ng mahina. Isang malambot na kamay ang humawak sa balikat ni Sagrario. Ito ay si Luna. Ang isa pang kasambahay na matagal na sa mansyon. May iniabot itong baso ng tubig at isang malinis na basahan. Hayaan mo na siya. Baylan. Ganun talaga yon. Mahinang sabi ni Luna. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Uminom ka muna. Kanina ka pa yata hindi kumakain. Ngumiti si Sagrario ng bahagya. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat. Luna, sanay na ako sa hirap. Pero ang hirap palang masanay sa ganitong uri ng trato. Mula sa itaas na balkonahe. Nakita ni Sagrario si Don Emilio na nakatayo. Nakatanaw sa malayo habang humihit-hit ng tabako. Ang presensya ng matandang lalaki ay tila isang madilim na ulap na bumabalot sa buong bahay. Sa bawat buga niya ng usok, tila lalong sumasakal ang sitwasyon para kay Sagrario. Nararamdaman niya ang kapangyarihan ng pamilyang ito, isang kapangyarihang binuo sa mga kasinungalingan at pagnanakaw. Nang sumapit ang gabi, pumasok si Sagrario sa kanyang maliit na kwarto sa silong. Ito ay masikip at mainit. Ngunit dito lang niya nararamdaman na maaari siyang maging si Sagrario muli. Binuksan niya ang kanyang lumang bag at kinuha ang kanyang lumang apron na ginagamit niya noon sa palengke. Maingat niya itong tiniklop. Hinahaplos ang mga himulmol ng tela na amoy bawang at luya ang amoy ng kanyang tunay na buhay. Ito ang kanyang sandata. Ang paalala na siya ay isang ina na handang lumaban. Ngunit ang kanyang panandaliang kapayapaan ay naputol nang pumasok si Charito nang walang katok. Belen, ano pang ginagawa mo diyan? Tumayo ka na. Dumating si Sir Diego at kailangan ng tsaa sa kwarto ni Ma'am Isabela. Ikaw ang magdala. Dahil abala ang lahat sa paghahanda ng hapunan. Nanigas ang buong katawan ni Sagrario. Ang dalhin ng tsaa sa kwarto ni Isabela ay nangangahulugang kailangan niyang harapin si Diego sa isang maliit at saradong espasyo. Paano kung makilala siya nito? Paano kung makita nito ang mga paso sa kanyang paa at ang pagod sa kanyang mga mata? Dahan-dahan niyang kinuha ang tray. Ang kanyang mga kamay ay tila may sariling buhay sa panginginig. Habang naglalakad siya patungo sa itaas. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang hakbang patungo sa isang hukay. Huminto siya sa harap ng pinto ni Isabela. Naririnig niya ang tawanan ng kanyang anak mula sa loob, isang masayang tawa na hindi alam ang panganib na naghihintay. Huminga si Sagrario ng malalim at dahan-dahang inikot ang seradura ng pinto. Ang tunog ng pagbukas nito ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang lihim. Ang pinakamasakit na bulag ay hindi ang taong walang nakikita, kundi ang taong nagbubulag-bulagan dahil sa pag-ibig. Habang inilalapag ko ang tsaa sa harap nila, parang inilalagay ko rin ang aking puso sa isang liyab na unti-unting tumutupok sa aking pag-asa. Ang kwarto ni Isabela ay amoy ng mga mamahaling kandila at banyagang pabango. Isang mundong napakalayo sa amoy ng tuyo at sinaing na nakasanayan ni Sagrario. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang tray ng tsaa ay tila bumibigat sa bawat hakbang niya. Sa loob, nakita niya si Diego na nakaupo sa tabi ni Isabela. Ang kanyang anak ay nakasandal, habang si Isabela naman ay nakayakap sa braso nito. Tila isang baging na dahan-dahang sumasakal sa isang matatag na puno. Honey, you know that Papa is just concerned about our future. Malambing na sabi ni Isabela habang hinahaplos ang pisngi ni Diego. Ang yaman ng mga Montero ay para rin sa atin. Pero kailangan nating masigurado na protektado ang lahat. Tumango si Diego. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. I know. Baby, gagawin ko ang lahat para sa atin. Utang ko sa inyo ang posisyon ko ngayon. Nanginginig ang mga kamay ni Sagrario habang inilalapag ang mga tasa. Ang bawat salita ni Diego
ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Gusto niyang sumigaw na ang lahat ng narating ni Diego ay bunga ng kanyang pawis at dugo sa palengke. Hindi dahil sa utang na loob sa mga Montero. Bella, bakit ngayon mo lang dinala ito? Ang bagal mo talaga. Reklamo ni Isabela. Hindi man lang tinitingnan si Sagrario. And look at your hands. They're shaking. Baka mabasag mo pa ang mga antigong tasa ko. Patawad po. Ma'am. Mahinang bulong ni Sagrario. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng malaking salamin at face mask na suot niya. Tumingin si Diego kay Sagrario. Sa isang sandali, tumigil ang pagtibok ng puso ng ina. Nakita niya ang pagkunot ng noo ng kanyang anak. Tila may pamilyar siyang napansin sa mga matang nakatitig sa kanya mula sa likod ng salamin. Ngunit mabilis ding nawala ang interes ni Diego. Para sa kanya, ang babaeng nasa harap niya ay isa lamang hamak na katulong na binabayaran para magsilbi. Salamat. Bella, maari ka nang lumabas. Sabi ni Diego sa isang tonong pormal at malamig. Bago tumalikod, napansin ni Sagrario ang isang maliit na detalye ang kwelyo ng polo ni Diego ay nakatiklop ng hindi maayos. Ito ang laging ginagawa ni Sagrario bago umalis ang anak sa kanilang maliit na bahay. Isang natural na kilos ng isang ina na ayusin ang anyo ng kanyang anak. Halos umangat ang kamay ni Sagrario upang itama ang kwelyong iyon. Ngunit mabilis niyang naisip ang kanyang kalagayan. Pinigilan niya ang sarili. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa gilid ng tray hanggang sa sumakit ang mga ito. Eksakto namang pumasok si Don Emilio sa kwarto. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw ng may autoridad. Diego, glad to see you here. Napag-isipan mo na ba ang tungkol sa trust fund? Ang paglipat ng mga asset ay dapat maisagawa bago ang inyong honeymoon sa Switzerland. It's for your own security. My boy, napag-isipan ko na po. Don Emilio, sagot ni Diego ng may paggalang. Switzerland sounds like a good place to start our life together. I trust your judgment. Switzerland. Ang salitang iyon ay tila isang hatol para kay Sagrario. Alam niyang kapag nailipat na ang lahat sa labas ng bansa, wala na silang pagkakataon na mabawi pa ang kahit ano. Ang plano ng mga Montero ay tila isang perpektong laro ng chess. At ang kanyang anak ang piyesang handa na nilang isakripisyo. Naiwan si Sagrario sa labas ng pinto. Nakasandal sa pader habang naririnig ang pagpapatuloy ng kanilang usapan sa loob. Ang bawat tawa nila ay tila isang tunog ng mabilis na pagtibok ng isang orasan na nagpapaalala sa kanya na ang oras ay mabilis na nauubos. Babe, promise me, you'll sign it on our wedding day. Huling narinig ni Sagrario na tanong ni Isabela. I promise. Isabela, my signature is yours, just as my heart is yours. Sagot ni Diego. Nabitawan ni Sagrario ang kanyang hawak na basahan. Ang tunog nito sa sahig ay hindi naririnig. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Ang kanyang anak ay handa nang ibigay ang kanyang buong buhay sa mga taong ang tanging hangad ay sirain siya. Dahan-dahang naglakad si Sagrario palayo. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa hangin. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Diego, kahit pa ang kabayaran ay ang sarili kong buhay. Ang nakaraan ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa mga ugat ng kasalukuyan. At kung hindi ito mahuhugasan ng katotohanan, tuluyan itong papatay sa ating kinabukasan. Sa bawat lihim na aking natutuklasan, lalong bumibigat ang guryon ng kasalanang ipinapasan nila sa aming pamilya. Gabi na at ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan. Maliban sa mahinang kalansing ng mga plato sa kusina. Si Sagrario ay abala sa pagliligpit. Habang si Luna naman ay tahimik na nagpupunas ng lamesa. Ang bawat sulyap ni Sagrario sa paligid ay puno ng pag-iingat. Tinitiyak na wala ang matalas na pandinig ni Charito. Luna, mahinang tawag ni Sagrario. Sapat lamang upang marinig ng kasama. Matagal ka na rito. Diba? Alam mo ba kung ano talaga ang nangyari sa ina ni Isabela? Tumigil si Luna sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak
at ang kanyang mukha ay nabalot ng isang matandang takot. Tumingin muna siya sa pinto bago lumapit ng bahagya kay Sagrario. Ang kanyang boses ay nanginginig. Parang isang tuyong dahon na hinahangin. Huwag mo nang itanong yan. Balon. Mapanganib ang paksang iyan sa bahay na ito. Bulong ni Luna. Ngunit dahil nakikita ko ang kabutihan sa iyong mga mata, sasabihin ko sa iyo ang nakita ko. Noong gabing iyon, tila gumuho ang langit. Umiyak ng husto ang ina ni Isabela. Narinig ko silang nag-aaway ni Don Emilio tungkol sa mga lupain sa probinsya. Kinabukasan, natagpuan na lamang siyang wala ng buhay sa ibaba ng balkonahe. Ang sabi ni Don Emilio, nawalan daw siya ng bait dahil sa panloloko ng isang pamilya sa probinsya, ang pamilya Villanueva. Ginamit niya ang galit ni Isabela upang itago ang sarili niyang mga pagkukulang. Nanlamig ang buong katawan ni Sagrario, ang kanyang asawa, na isang simpleng magsasaka lamang at pumanaw na dahil sa sakit at hirap, ay ginawang kasangkapan ni Don Emilio upang pagtakpan ang sariling krimen. Ang puot na nararamdaman ni Isabela ay isang maling apoy na pinapalamon ng mga kasinungalingan ng kanyang sariling ama. Anong kaguluhan ito? Ang boses ni Charito ay biglang sumulpot mula sa dilim ng pasilyo, na parang isang kidlat sa gitna ng katahimikan. Mabilis na bumalik si Luna sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Si Sagrario naman ay nanatiling nakatayo. Pilit na pinapakalma ang kanyang nag-aalab na damdamin. Nag-uusap lang po kami tungkol sa mga gawaing bahay. Ma'am Charito. Sagot ni Sagrario. Bagaman alam niyang hindi ito paniniwalaan ng mayordoma, huwag mo akong lokohin. Belen, nakikita ko ang inyong mga bulungan at dahil mukhang marami ka pang enerhiya para makipagdaldalan, tutulungan kitang ubusin yan. Nakangising sabi ni Charito. Pumunta ka sa bodega sa dulo ng hardin. Linisin mo ang lahat ng gamit doon. Huwag kang lalabas hanggat hindi kumikinang ang bawat sulok. At dahil maaksaya ka sa kuryente, huwag mong bubuksan ang ilaw sa labas. Gamitin mo ang dilim para mag-isip sa iyong mga kasalanan. Dinala si Sagrario sa isang lumang bodega na malayo sa pangunahing bahay. Ang amoy ng alikabok, amag, at kalawang ay agad na sumalubong sa kanya. Nang isara ni Charito ang pinto at ilok ito mula sa labas. Ang tanging natitirang liwanag ay ang mula sa buwan na dumadaan sa maliliit na siwang ng bintana. Sa halip na matakot, ginamit ni Sagrario ang pagkakataong ito. Nagsimula siyang maghalungkat sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kumakapa sa mga tumpok ng lumang gamit. Sa isang sulok, nakatago sa ilalim ng mga lumang kurtina. Nakakita siya ng isang kahon na gawa sa kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may mga lumang sulat at mga dokumentong punit-punit. Kinuha niya ang isa at itinapat sa liwanag ng buwan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niya ang isang lumang resibo ng lupa. Sa ibaba nito, malinaw na nakasulat ang pangalan ng kanyang asawa. Ngunit ang pirma ay halatang pilit na ginaya. Bakit narito ang pangalan ng asawa ko, bulong niya sa sarili. Ginawa nilang pain ang pangalan namin para sa kanilang mga nakaw na yaman. Sa gitna ng siksik na alikabok at nakakasakal na dilim, lumuhod si Sagrario sa sahig ng bodega. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpakawala ng isang mahaba at tahimik na dalangin. Humingi siya ng lakas hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa katarungang matagal nang ipinagkait sa kanila. Ang kanyang pananampalataya ang tanging liwanag sa silid na iyon. Isang mitsa ng pag-asa na hindi kayang patayin ng kahit anong dilim. Ngunit ang kanyang panalangin ay naputol nang makaramdam siya ng isang kakaibang pakiramdam. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila nagbago. Narinig niya ang mahinang tunog ng pag-apak sa mga tuyong dahon sa labas. At pagkatapos ay ang marahang paggalaw ng mga gamit sa kanyang likuran. Bago pa man siya makalingon, naramdaman ni Sagrario ang isang malamig na palad na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Ang lamig nito ay tumagos sa kanyang uniforme. Nagdulot ng isang matinding kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan. Nanigas ang kanyang dila. Hindi siya makasigaw.
Sino ang kasama niya sa madilim at saradong bodegang ito? Hindi ang dilim ang dapat mong katakutan, kundi ang katotohanang matagal na nagtatago rito. Sa bawat hakbang ko palayo sa mansyong ito, dala ko ang bigat ng isang lihim na maaaring bumuhay sa aming dangal o tuluyang pumatay sa aming pag-asa. Nanigas ang buong katawan ni Sagrario nang maramdaman ang malamig na palad sa kanyang balikat. Ngunit bago pa man siya makasigaw, isang pamilyar at basag na boses ang bumulong sa kanyang tainga. Bella. Ako ito. Si Luna. Nakahinga ng maluwag si Sagrario. Lumingon siya at nakita ang namumutlang mukha ng kasamahan, na bahagyang naiilawan ng buwan. Hawak ni Luna ang isang maliit na susi. Iniwan ni Charito ang susi sa kusina dahil sa kalasingan. Kailangan mo nang lumabas dito bago mag-umaga. Itago mo ang mga papel na iyan. Mabilis na isinilid ni Sagrario ang lumang resibo sa loob ng kanyang damit. Malapit sa kanyang puso. Salamat. Luna, hindi ko makakalimutan ang tulong mo. Kinabukasan, humingi si Sagrario ng ilang oras na pahinga kay Charito sa rason na kailangan niyang bumili ng gamot para sa kanyang sumasakit na tuhod. Dahil sa dami ng iniisip tungkol sa nalalapit na kasal. Hinayaan siya ng mayordoma ng may kasamang panlalait sa isang maliit at maingay na karinderya sa labas ng subdivision. Nakaupo si Sagrario sa pinakadulong lamesa. Ang amoy ng usok ng sasakyan at pritong isda ay tila nagbigay sa kanya ng panandaliang kalayaan mula sa nakakasakal na hangin ng mansyon. Hindi nagtagal. Dumating ang isang lalaking may katandaan na rin. Nakasuot ng simpleng barong at may dalang luma ngunit malinis na folder. Ito si Ati, Mateo Cruz, Sagrario. Akala ko ay tuluyan ka na ring nawala gaya ng asawa mo. Bungad ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at lungkot. Inilabas ni Sagrario ang lukot-lukot na resibo mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa lamesa. Tingnan mo ito, Mateo. Nakita ko ito sa bodega ng mga Monteiro. Bakit ang pangalan ni kumparing Manuel ang nakasulat dito bilang nagbenta ng lupa? Gayong alam nating hindi namin kailanman pag-aari ang lawak ng lupang iyan. Sinuot ni Mateo ang kanyang salamin at masusing pinag-aralan ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang hinahaplos ang tuyong tinta. Ito ay isang huwad na dokumento. Sagrario. Ang pirma ni Manuel ay ginaya. At ang petsang nakasulat ay noong panahong nakaratay na siya sa ospital. Ginamit ito ni Don Emilio upang palabasin na ang pamilya niyo ang nagnakaw sa pondo ng kumpanya. Habang ang totoo ay siya ang nagbulsa ng pera. Naramdaman ni Sagrario ang isang malamig na galit na dumadaloy sa kanyang mga ugat. At dahil sa papel na ito, pinalaki ni Don Emilio si Isabela sa puot laban sa amin. Ginamit niya ang alaala ng kanyang asawa upang maghasik ng hinala. Hindi lang iyan. Dagdag ni Mateo. Ang boses ay bumaba sa isang bulong. Kung mapapatunayan nating peke ito, babagsak ang buong imperyo ni Emilio. Pero kailangan natin ang orihinal na master file na nasa loob ng kanyang vault. Iyon ang huling alas. Kukunin ko iyon. Determinadong sabi ni Sagrario. Kahit anong mangyari. Kailangan kong iligtas ang anak ko bago siya tuluyang maging kabahagi ng kanilang mga krimen. Maingat na inabot ni Sagrario ang isang baso ng mainit na kape kay Mateo. Isang munting pasasalamat para sa taong nanatiling tapat sa kanila sa loob ng maraming taon. Ang init ng baso ay nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya para bumalik sa impyerno. Pagbalik niya sa mansyon, ang langit ay nagsisimula ng magdilim. Habang naglalakad siya sa gilid ng hardin patungo sa pintuan ng mga katulong, bigla siyang huminto. Naririnig niya ang isang galit na boses na nagmumula sa balkonahe. Mateo Cruz, bakit mo siya tinatawagan? Sigaw ni Diego. Nakatayo ang kanyang anak. Hawak ang telepono ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay mapula sa galit. Wala nang kinalaman ng pamilya ko sa kanya. Huwag mo na kaming gambalain sa preparasyon ng kasal ko. Nanigas si Sagrario sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang anak, ang kanyang sariling dugo, ay pilit na pinuputol ang huling koneksyon sa katotohanan. Gusto niyang tumakbo patungo kay Diego. Alisin ang kanyang maskara.
at sabihin ang lahat. Ngunit nakita niya si Don Emilio na lumabas mula sa anino ng balkonahe at pumatong ang kamay sa balikat ni Diego. Hayaan mo na siya. Diego, ang mga taong gaya ni Mateo ay nais lamang sirain ang iyong bagong simula. Malamig na sabi ng Don. Tumingin si Diego sa direksyon kung nasaan si Sagrario. Ang kanilang mga mata ay tila nagtagpo sa gitna ng dilim. Napahawak si Sagrario sa kanyang bulsa. Naramdaman ang matalas na gilid ng huwad na resibo. Walang sugat na mas mahapdi kaysa sa sugat na galing sa sarili mong dugo. At walang asin na mas matapang kaysa sa mga salitang binibitawan ng anak na hindi na nakikilala ang kanyang pinagmulan. Sa bawat paghamak niya sa akin, tila unti-unti ring namamatay ang bahagi ng aking kaluluwa na nagluwal sa kanya sa mundong ito. Tanghaling tapat at ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon. Ngunit sa loob ng puso ni Sagrario ay tila may namumuong isang madilim na bagyo. Hawak niya ang isang tray ng mga mamahaling florera na kailangang ilipat sa sala. Dahil sa puyat at sa bigat ng mga dokumentong itinatago niya sa kanyang isipan, bahagyang naging lula si Sagrario. Eksaktong lumabas si Isabela mula sa silid-aklatan. Abala sa pagtingin sa kanyang kuko. Sa isang iglap, bahagyang nasagi ni Sagrario ang balikat ng dalaga. Hindi naman malakas ang pagkakabangga. At wala ring nabasag. Ngunit biglang binitawan ni Isabela ang isang matinis na tili na tila ba siya ay nasugatan ng malalim. Aray my God, hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo, sigaw ni Isabela? Habang pilit na hinahawakan ang kanyang balikat na tila ba ito ay nabali. Mabilis na dumating si Diego mula sa kabilang silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala para sa kanyang mapang-aping kasintahan. Isabela, what happened? Are you okay? Itong katulong nyo? Diego, bigla na lang akong binangga ng napakalakas. I think my shoulder is bruised, pag-iinarte ni Isabela. Habang sumisiksik sa dibdib ni Diego, tumingin si Diego kay Sagrario. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kislap ng kagalakan sa tuwing uuwi siya sa kanilang maliit na dampa, ngayon ay nagniningas sa galit at pagkamuhi. Wala ka bang mata? Binabayaran ka namin dito para magtrabaho ng maayos. Hindi para manakit ng tao. Alam mo bang maselan ang kalusugan ni Isabela? Nanigas si Sagrario sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Diego ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang tumingala at nagkatitigan silang mag-ina. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Sagrario ang pagnanais na tanggalin ang kanyang maskara at isigaw ang katotohanan. Gusto niyang itanong kung naaalala pa ba nito ang mga kamay na nagpakain sa kanya noong wala silang makain, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa sakit. Patawad po, Sir Diego. Hindi ko po sinasadya. Medyo nahilo lang po ako. Nahilo? Kung hindi mo kaya ang trabaho, umalis ka na lang. Hindi namin kailangan ng pabigat dito, bulyaw muli ni Diego. Eksaktong lumabas si Don Emilio mula sa kanyang opisina. Suot ang kanyang mapagkunwaring ngiti ng isang mabuting tao. Diego, anak, tama na iyan. Masyado kang mainit. Siguro ay napagod lang ang matanda. Bale, mag-ingat ka sa susunod. Ayaw nating may masaktan sa bahay na ito. Ang kabaitan ni Don Emilio ay tila lason na binalot ng asukal. Alam ni Sagrario na ginagawa lamang ito ng Don upang magmukhang marangal sa harap ni Diego. Habang ang totoo ay siya ang arkitekto ng lahat ng sakit na ito. Pasensya na po. Don Emilio, maraming salamat po sa pag-unawa. Mahinang tugon ni Sagrario bago mabilis na tumalikod. Naglakad siya patungo sa kanyang maliit na kwarto sa silong. Ang kanyang mga hakbang ay tila walang patutunguhan. Pagpasok niya sa silid, agad niyang isinara ang pinto at napasandal dito. Doon lamang kumawala ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Kinuha niya ang isang lumang litrato ni Diego noong ito ay sanggol pa lamang. Napalihim niyang kinuha mula sa kanilang lumang bahay. Hinalikan niya ang litrato habang ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa sobrang pighati. Niyakap niya ang kanyang sariling mga braso upang pigilan ang panginginig ng kanyang katawan.
Ang katahimikan ng kwarto ay tila lalong nagpapatindi sa kanyang pangungulila. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay naputol nang makarinig siya ng mabilis na pagtakbo ng mga paa sa itaas. Nasinundan ng malakas na pagtawag ni Isabela sa pangalan ng kanyang ama. "Papa Diego, come quickly," sigaw ni Isabela. Mabilis na pinunasan ni Sagrario ang kanyang mga luha at lumabas upang tingnan ang nangyayari. Nakita niya si Isabela na nakaupo sa sopa, habang si Diego ay nakaluhod sa harap nito. Hawak ang mga kamay ng dalaga. Dumating ang doktor ng pamilya na kanina pa pala tinawagan. Pagkatapos ng ilang minutong pagsusuri, tumingin ang doktor sa mag-ama at kay Diego nang may malapad na ngiti. "Congratulations, everyone. Ma'am Isabela is 6 weeks pregnant." Ang balitang iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong mansyon. Nakita ni Sagrario ang mukha ni Diego na nagliwanag sa sobrang tuwa, habang si Isabela naman ay nakatingin sa kanya nang may isang nakakatakot na isang ngising nagsasabing nakuha na nito ang huling alas upang tuluyang igapos si Diego sa kanilang pamilya. Nanlamig ang mga daliri ni Sagrario. Isang bata, isang inosenteng buhay ang gagamitin nilang panakip sa kanilang mga kasalanan. Ang isang bagong buhay ay dapat sanang magdala ng liwanag. Ngunit sa bahay na ito, ang sanggol sa sinapupunan ay ginagamit na panali upang tuluyang mabulag ang aking anak sa katotohanan. Sa bawat haplos ni Diego sa tiyan ni Isabela, tila dinudurog ang bawat pangarap na binuo ko para sa kanya noong siya pa ang nasa loob ng aking sinapupunan. Ang buong mansyon ay tila nabalot ng isang maling saya. Maririnig ang tawanan ni Diego at ang malakas na boses ni Don Emilio habang nagbubukas sila ng mamahaling alak. Sa gitna ng sala, nakita ni Sagrario ang kanyang anak na nakaluhod sa harap ni Isabela. Marahang hinahalikan ng tiyan nito na tila ba iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. "Aalagaan ko kayo, Isabela. Hindi ko hahayaang magkulang ang anak natin," sabi ni Diego. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na galak. Tumawa ng marahan si Don Emilio, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at malamig. "Iyan ang gusto kong marinig, Diego. At dahil magkakaroon na ako ng apo, kailangan nating masigurado na ang lahat ng ari-arian ay maayos na. Ang trust fund na iyan, kailangan nating ilipat ang kontrol sa pangalan ni Isabela bago ang kasal. Para na rin ito sa proteksyon ng bata. Sakaling may mangyari sa ating negosyo." Tumango si Diego nang walang pag-aalinlangan. "Gagawin ko ang lahat, Don Emilio. I'll sign the papers tomorrow morning." Naramdaman ni Sagrario ang isang matinding ngitngit sa kanyang dibdib. Alam niyang ito na ang huling hakbang ng Don. Ang sanggol ay ginawang pain upang pabilisin ang pagnanakaw sa kinabukasan ni Diego. Gusto niyang sumigaw, ngunit kailangan niyang manatiling tahimik. Pagkalipas ng ilang oras, habang naglilinis si Sagrario malapit sa kwarto ni Isabela, narinig niya ang mahinang usapan sa loob. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sapat na upang makita niya si Isabela na nakaupo sa harap ng salamin habang si Charito ay nagsusuklay sa buhok nito. "Ma'am, sigurado po ba kayo rito?" Mahinang tanong ni Charito. "Paano kung malaman ni Sir Diego na uminom kayo ng mga gamot para pabilisin ang resulta ng pregnancy test o kaya ay nagpanggap lang tayo sa ibang detalye?" Ngumisi si Isabela. Isang ngising puno ng lason. "Huwag kang mag-alala, Charito. Ang mahalaga ay nakuha natin ang tiwala niya. Kapag napirmahan na niya ang mga papeles bukas, wala na siyang magagawa. Kahit malaman pa niya ang totoo. Huli na ang lahat. Itatapon ko rin siya pagkatapos niyang ibigay ang lahat sa akin." Nabitawan ni Sagrario ang kanyang hawak na basahan sa loob ng kanyang isipan. Bagaman sa katotohanan ay nanatiling matigas ang kanyang pagkakahawak dito, ang bawat salita ni Isabela ay parang isang patak ng asido sa kanyang puso. Ang pagiging ina, ang pinakasagradong bahagi ng buhay, ay ginamit na instrumento ng panloloko. Dahan-dahang lumayo si Sagrario. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok na tila isang tambol na nagbabala ng panganib. Tiningnan niya ang kanyang sariling tiyan. Inaalala ang mga gabi noong ipinagbubuntis niya si Diego sa gitna ng kahirapan.
Ang bawat sipa nito noon ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit ang batang nasa sinapupunan ni Isabela ay magsisimula ng buhay sa gitna ng mga kasinungalingan. Nagdesisyon si Sagrario. Wala na siyang oras. Bukas ng umaga ay pipirma na si Diego sa kanyang sariling hatol. Kailangan niyang makuha ang master file sa loob ng vault ni Don Emilio ngayong gabi. Hinitay niyang maging ganap na tahimik ang buong mansyon. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas ay tila sumasabay sa kaba ng kanyang dibdib. Gamit ang isang maliit na flashlight na ibinigay ni Luna, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa opisina ng Don. Ang bawat tunog ng kanyang mga yabag sa makintab na sahig ay tila napakalakas sa kanyang pandinig. Pinihit niya ang seradura ng pinto ng opisina. Dahil sa tulong ni Luna, nasadyang hindi ito nilock. Madali siyang nakapasok. Ang amoy ng lumang papel at tabako ay agad na bumalot sa kanya. Lumapit siya sa likod ng malaking painting kung saan nakatago ang vault. Inalala niya ang code na nakita niya noong nakaraang araw habang naglilinis siya at kunwaring walang tinitingnan. 0. 6. 2. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ngunit bago pa man niya matapos ang huling numero, isang biglang pagpitik ng switch ang naganap. Ang buong silid ay napuno ng nakakabulag na liwanag mula sa malaking chandelier sa itaas. Ang aga mo namang maglinis, Baylon. O baka naman, may iba kang gustong linisin sa loob ng vault ko. Ang boses ni Don Emilio ay malamig na parang yelo. Nanggagaling sa dilim ng malaking silya, dahan-dahan itong umikot. At tumambad ang nakakatakot na ngiti ng Don. Habang hawak ang isang baso ng alak, ang katotohanan ay hindi kailanman nananatiling nakabaon. Ngunit kung minsan, ang paghuhukay dito ay nangangahulugan ng paghuhukay sa sarili mong libingan. Sa harap ng demonyong nakangiti, tila nawalan ng saysay ang bawat pag-iingat na ginawa ko para sa aking anak. Nanatiling nakatayo si Sagrario sa harap ng vault. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumaba mula sa mga numero. Ang nakakabulag na liwanag ng chandelier ay tila humuhubad sa bawat lihim na pilit niyang itinago. Dahan-dahang tumayo si Don Emilio mula sa kanyang upuan. Ang hawak na baso ng alak ay dahan-dahang pinaikot. Habang ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila tunog ng isang hatol, masyado kang naging kampante. Baylon. O dapat ko bang sabihing, Sagrario. Isang matinding kilabot ang gumapang sa gulugod ni Sagrario. Hindi siya nakagalaw nang lumapit ang Don sa kanya. Sa isang mabilis na galaw. Hinablot ni Don Emilio ang suot niyang salamin at pilit na tinanggal ang face mask na nakatakip sa kanyang mukha. Kaya pala pamilyar ang amoy mo sa akin noong una pa lang. Malamig na sabi ni Don Emilio. Habang tinititigan ang namumutla at nanginginig na mukha ni Sagrario. Kahit anong mahal ng pabangong ibigay ko sa mga katulong dito, hindi mo maiaalis ang amoy ng malansang isda at bawang mula sa balat mo. Amoy palengke. Amoy ng isang talunang Villanueva. Inihagis ng Don ang maskara ni Sagrario sa sahig at tinapakan ito. Sa kabila ng takot, unti-unting namuo ang tapang sa mga mata ni Sagrario. Inayos niya ang kanyang tayo at hinarap ang lalaking sumira sa buhay ng kanyang pamilya. Alam ko na ang lahat. Emilio. Matapang na sabi ni Sagrario. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Alam ko kung paano mo ginamit ang pangalan ng asawa ko para magnakaw sa kumpanya. Alam ko na ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang asawa mo. At ginagamit mo si Isabela para ipagpatuloy ang iyong mga krimen. Hindi mo mapapatay ang katotohanan habang buhay. Isang tuyong tawa ang kumawala sa mga labi ni Don Emilio. Isang tunog na parang pagkaskas ng mga tuyong dahon sa semento. Katotohanan. Sino ang maniniwala sa isang matandang tindera ng kakanin na nagpanggap na katulong? Sa tingin mo ba ay pakikinggan ka ni Diego? Lumapit si Don Emilio ng mas malapit. Hanggang sa maamoy ni Sagrario ang alak sa hininga nito. Ang anak mo ay bulag na. Sagrario. At alam mo ba kung ano ang mas masaya? May mga papeles na siyang pinirmahan sa ilalim ng aking utos. Kung susubukan mong magsalita, hindi lang ang yaman niya ang mawawala. Ipaparatang ko sa kanya ang lahat ng maling transaksyon ng kumpanya.
Ibubulok ko ang anak mo sa kulungan bago pa man siya makakita ng liwanag. Gusto mo bang mangyari iyon? Nanginig ang labi ni Sagrario. Ito ang kanyang pinakamalaking takot. Ang ginamit niyang panlaban ay siya ring ginamit na panali sa kanya. Huwag mong idadamay ang anak ko. Siya ay walang malay. Kung ganoon, matuto kang tumahimik. Bulong ni Don Emilio. Ngunit dahil napatunayan mong ikaw ay isang anay sa bahay na ito, kailangan kitang ilagay sa lugar kung saan nararapat ang mga basura. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang malalaking tauhan ng Don. Kasama si Charito na may dalang mga kadena. Walang nagawa si Sagrario nang hawakan siya sa magkabilang braso. Kahit pilit siyang pumipiglas. Ang lakas ng mga tauhan ay higit sa kanyang matandang katawan. Dalhin niyo siya sa lumang bodega sa dulo ng hardin. Utos ni Don Emilio. Siguraduhin niyo na hindi siya makakalabas hanggat hindi natatapos ang kasal bukas. Gusto kong panoorin niya sa kanyang isipan ang pagbagsak ng kanyang anak habang ang mga kampana ng simbahan ay tumutunog. Kinaladkad si Sagrario palabas ng opisina. Ang kanyang mga paa ay sumasadsad sa makintab na sahig na siya mismo ang naglinis ng buong tiyaga. Habang idinadaan siya sa pasilyo, nakita niya ang silid ni Diego na may kaunting liwanag. Gusto niyang sumigaw ng anak. Ngunit tinakpan ng isang tauhan ang kanyang bibig ng isang maruming tela. Ibinasura si Sagrario sa loob ng madilim at mabahong bodega. Ang tunog ng mabigat na bakal na pinto na ikinandado ay tila isang huling hantungan. Naiwan siyang nakasalampak sa malamig na lupa. Napapalibutan ng mga kalawangin na kagamitan at ang amoy ng amag mula sa maliit na siwang ng bintana sa itaas. Narinig ni Sagrario ang malayo ngunit malinaw na tunog ng kampana ng simbahan na nagsasanay para sa kasal bukas ng umaga. Ang bawat tunog ay parang tibok ng isang orasan na nagpapahiwatig na ang oras ni Diego ay tuluyan ng nauubos. Humikbi si Sagrario sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa krus na nakasabit sa kanyang leeg. Panginoon, huwag niyo pong hayaang maging huli ang lahat. Ang pinakamahabang gabi ay hindi ang gabi na walang buwan, kundi ang gabi na puno ng takot para sa buhay ng taong mahal mo. Sa loob ng madilim na bodegang ito, ang bawat segundo ay tila isang patak ng lason na unti-unting pumapatay sa aking pag-asa na mailigtas ang aking anak mula sa mga kuko ng mga lobo. Ang lamig ng semento ay tila humihigop sa init ng katawan ni Sagrario. Nakasandal siya sa isang tumpok ng mga lumang gulong. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatali sa likuran ng isang kalawanging poste. Ang amoy ng amag at lumang langis ay nanunuot sa kanyang ilong. Ngunit mas masakit ang amoy ng pagtataksil na bumabalot sa buong mansyong iyon. Sa labas, ang kadiliman ay dahan-dahang napapalitan ng malamlam na kulay ng madaling araw. Ang huling umaga bago ang nakatakdang kasal ni Diego. Anak. Diego. Pabulong na tawag ni Sagrario. Ang kanyang boses ay paos at basag dahil sa tuyong lalamunan. Naalala niya noong bata pa si Diego. Tuwing nilalagnat ito, siya ay hindi natutulog upang bantayan ang paghinga ng anak. Ginamit niya ang kanyang huling sentimo para sa gamot nito. Kahit pa ang sarili niyang sikmura ay umiiyak sa gutom. Ngayon, sa gitna ng karangyaan na pinaghirapan nitong abutin, ang anak niya ay nakatakdang pumasok sa isang hawla na gawa sa ginto at kasinungalingan. Biglang narinig ni Sagrario ang mahinang kalansing ng susi mula sa labas ng pintuan ng bodega. Hindi ito ang mabigat at may autoridad na hakbang ni Charito o ng mga tauhan ng Don. Ito ay magaan at mabilis. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sapat lamang upang makapasok ang isang bulto ng tao. Ito ay si Luna. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at takot. May hawak siyang isang maliit na kutsilyo at isang bote ng tubig. Belen, Diyos ko, anong ginawa nila sa iyo? Mahinang hikbi ni Luna habang mabilis na lumalapit upang gupitin ang mga tali sa kamay ni Sagrario. Nang lumuwag ang mga tali, halos mawalan ng lakas si Sagrario. Ininom niya ng mabilis ang tubig. Ang bawat lagok ay tila nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang nanghihinang katawan. Luna, bakit mo ito ginagawa? Mapapahamak ka kapag nalaman ni Don Emilio. Hindi ko na kayang manahimik.
Beyla. Sagot ni Luna habang tinutulungan si Sagrario na tumayo. Narinig ko ang plano nila kaninang madaling araw. Pagkatapos ng seremonya sa simbahan, ililigaw nila si Diego patungo sa isang hotel kung saan siya pipirma ng mga huling dokumento. At pagkatapos ay may mga pulis na naghihintay para arestuhin siya sa kasong hindi niya ginawa. Kailangan mong makarating sa simbahan bago matapos ang I do. Nanginig ang mga tuhod ni Sagrario. Ngunit ang kanyang puso ay nagniningas sa determinasyon. Tulungan mo akong makalabas dito. Luna, kahit gumapang ako, kailangang makarating ako doon. Heto ang iyong mga gamit. Inabot ni Luna ang maliit na bag ni Sagrario na naglalaman ng kanyang tunay na ID at ang mga dokumentong nakuha ni Mateo. May isang lumang tricycle sa likod ng hardin na ginagamit sa paghahalaman. Hindi nila mapapansin kung dadaan ka sa kakahuyan. Lumabas si Sagrario sa bodega. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin sa hangin. Sa gitna ng pagmamadali, huminto siya ng isang saglit at hinawakan ang kamay ni Luna. Ang init ng palad ng dalawang babaeng kapwa inapi ay tila isang tahimik na tipan ng katarungan. Salamat. Luna, haharapin ko ang lahat para sa anak ko. Nagsimulang tumakbo si Sagrario sa ilalim ng malalaking puno ng mangga. Ang kanyang mga paang nakayapak ay nasusugatan ng mga tuyong sanga at matatalas na bato. Ang bawat hapdi ay hindi niya pinapansin. Sa malayo, narinig niya ang tunog ng mga busina ng sasakyan, ang parada ng mga mamahaling kotse na magdadala sa ikakasal sa simbahan. Ang sikat ng araw ay tuluyan ng sumilang. Ngunit para kay Sagrario, ito ay ang simula ng kanyang huling laban. Habang papalapit siya sa kalsada, nakita niya ang puting kotse ni Diego na mabilis na dumaan. Napapalamutian ng mga bulaklak na puti na tila ba sumisimbolo sa kadalisayan. Ngunit ang totoo ay nagtatago ng isang maruming balak. Hindi pa huli ang lahat. Diego. Bulong ni Sagrario habang sumasakay sa lumang tricycle na may kalawang at maingay na makina. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kahit pa ako ang maging kabayaran. Mabilis niyang pinaandar ang makina. Ang tunog nito ay tila isang tambol na sumasabay sa mabilis na pintig ng kanyang puso. Kailangan niyang makarating sa simbahan. Kailangan niyang itigil ang kasalang iyon bago ang huling salita na magbubura sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang bawat hakbang patungo sa dambal. Ngunit para sa akin, bawat pag-andar ng lumang makina ng tricycle ay isang desperadong pagsamo na huwag hayaang maging huli ang lahat. Ang puting tela ng kasal ay tila isang kumunoy na dahan-dahang lumalamon sa aking anak. At ako lang ang tanging nakakakita sa panganib na nagtatago sa likod ng mga ngiti ng mga bisita. Ang lumang tricycle na kinalululanan ni Sagrario ay tila nakikipaglaban sa bawat paakyat na kalsada patungo sa katedral ng San Sebastian. Ang usok mula sa tambutso ay nanunuot sa kanyang ilong. At ang tunog ng makina ay tila isang naghihingalong hininga sa gitna ng katahimikan ng umaga. Ang kanyang mga kamay, na puno ng galos at dumi mula sa bodega, ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi niya inaalala ang kanyang hitsura, ang kanyang buhok na gulo-gulo, ang kanyang unipormeng puno ng mansa, at ang kanyang mga paang walang sapin. Ang tanging mahalaga ay ang bigat ng mga dokumentong nakasiksik sa kanyang dibdib. Sa malayo, natatanaw na niya ang matayog na kampanaryo ng simbahan. Ang paligid nito ay punong-puno ng mga mamahaling sasakyan, mga kislap ng kamera, at mga taong nakasuot ng pinakamagara nilang damit. Isang matinding kaibahan sa kanyang kalagayan, isang inang mukhang pulubi na nagtatangkang pumasok sa palasyo ng mga mapagkunwari. Sa loob ng katedral, ang amoy ng libu-libong sariwang bulaklak ay nakakahilo. Si Diego ay nakatayo sa harap ng altar. Tuwid ang likod at may mga mata na tila kumikinang sa saya. Sa tabi niya, si Don Emilio ay nakangiti. Ang kamay ay paminsan-minsang pumatong sa balikat ni Diego. Isang kilos na tila pagmamay-ari kaysa pagmamahal. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Pumasok si Isabela. Ang kanyang mahabang belo ay tila isang ulap na sumasadsad sa sahig.
Ang bawat hakbang niya sa saliw ng marahang musika ay tila isang matagumpay na marcha patungo sa kanyang layunin. Sa ilalim ng kanyang belo, isang lihim na ngisi ang nakaukit sa kanyang mga labi. Eksaktong paghinto ng tricycle sa harap ng gate ng simbahan. Agad na hinarang si Sagrario ng dalawang matitikas na security guard. "Oy, matanda, saan ka pupunta? Bawal ang pulubi rito." May kasal na nagaganap. Bulyaw ng isang gwardiya. Habang itinutulak ang balikat ni Sagrario palayo. "Kailangan kong pumasok ang anak ko." "Ang anak ko ang ikinakasal diyan," sigaw ni Sagrario. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsamo. "Anak mo, tingnan mo nga ang hitsura mo. Huwag kang gumagawa ng eksena rito kung ayaw mong kaladkarin ka namin patungo sa istasyon ng pulis." Pagtataboy ng isa pang guwardiya. Naramdaman ni Sagrario ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Mula sa loob ng simbahan. Narinig niya ang pagsisimula ng seremonya. Ang boses ng pari ay umaalingaw-ngaw na sa loob ng katedral. Ang oras ay hindi na lang mabilis. Ito ay tuluyan ng lumilipas. "Pakiusap. Parang awa niyo na." Lumuhod si Sagrario sa semento. Sa harap ng maraming taong nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Kailangan ko lang siyang mailigtas. Sa loob ng simbahan, dumating na ang sandaling kinatatakutan ni Sagrario. Ang pari ay tumingin sa mga dumalo at binigkas ang mga salitang maaaring magpabago sa lahat. Kung sino man ang may sapat na dahilan upang hindi ituloy ang kasalang ito, magsalita ngayon o habang buhay na manahimik. Nagkaroon ng isang sandali ng ganap na katahimikan. Si Diego ay tumingin kay Isabela ng may buong tiwala. Si Don Emilio ay lalong lumapad ang ngisi. Ngunit sa labas ng gate, si Sagrario ay pilit na tumatayo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Hindi siya papayag na ang katahimikang ito ang maging katapusan ng kanyang anak, gamit ang kanyang huling lakas. Mabilis na tumakbo si Sagrario sa gilid ng gate. Pilit na lumulusot sa mga nakaharang na bisita. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa bisig ng isang guwardiya na sumubok humawak sa kanya. "Diego anak," ang kanyang sigaw ay pumailan lang sa hangin. Kasabay ng tunog ng pagbukas ng malaking pinto ng katedral. Ang bawat hakbang sa puting alpombra ng simbahan ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Bawat tingin ng mga taong nasa paligid ay tila mga palasong bumabaon sa aking sugatang dignidad. Ngunit sa harap ng altar, ang nakikita ko lang ay ang aking anak, ang buhay na iningatan ko ng ilang dekada, na ngayon ay nakatayo sa bingit ng isang napakalalim na bangin. Ang tunog ng pagbagsak ng malaking pinto ng katedral ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng gusali. Na tila isang huling babala mula sa langit. Natigilan ng lahat. Ang musika ay biglang huminto. At ang tanging naririnig na lamang ay ang mabigat at mabilis na paghinga ni Sagrario. Nakatayo siya sa bungad ng dambana. Ang kanyang mga paang walang sapin ay nag-iwan ng bakas ng putik sa malinis na sahig. Ang kanyang uniforme ay punit-punit. Ang kanyang buhok ay tila isang pugad ng gulo. At sa kanyang mga mata ay mababasa ang isang uri ng desperasyon na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. "Diego, itigil mo ang kasalang ito," ang sigaw ni Sagrario ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay paos, ngunit sapat na malakas upang manginig ang mga kandila sa altar. Dahan-dahang lumingon si Diego, ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng kagalakan, ay untunting napalitan ng isang matinding pagkabigla na humantong sa isang malalim na kahihiyan. Ang kanyang mga kamay na kanina ay hawak ang mga kamay ni Isabela ay biglang nanghina at bumitaw. "Belen, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Diego. Ang kanyang boses ay puno ng kalituhan. Ngunit nang mas pagmasdan niya ang mukha ng matanda, ang kanyang mga mata ay nanlaki. "Nanay," isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa buong simbahan. Ang mga bisitang nakasuot ng seda at brilyante ay nagsimulang mag-usap. Ang kanilang mga mata ay puno ng pandidiri at pagtataka. Ang kagalang-galang na si Diego Villanueva, ang sikat na ehekutibo, ay may ina na mukhang isang baliw na pulubi mula sa palengke. Mabilis na kumilos si Don Emilio. Humakbang siya sa harap ni Diego.
Ang kanyang mukha ay balot ng isang mapagkunwaring awit ng malasakit. Security, bakit niyo hinayaang makapasok ang babaeng ito? Ilabas siya rito. Hindi niyo ba nakikita? Nawalan na siya ng bait dahil sa sobrang pagtatrabaho. Huwag niyo akong hahawakan, sigaw ni Sagrario nang muling lumapit ang mga gwardiya. Diego, makinig ka sa akin. Ang pamilyang ito, ang Maga Monteiro. Niloloko ka lang nila. Gagamitin lang nila ang trust fund mo para takpan ang mga utang nila at pagkatapos ay ipapakulong ka nila. Nanay, tumigil ka na. Pinapahiya mo ako sa harap ng lahat, sigaw ni Diego. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at kahihiyan. Lumapit siya kay Sagrario. Ngunit hindi para yakapin ito, kundi para itulak ang ina palayo sa altar. Bakit ka nagpunta rito na ganyan ang hitsura? Sabi ko naman sa iyo. Manatili ka na lang sa probinsya. Diba? Bakit mo kailangang sirain ang pinakamahalagang araw ng buhay ko? Ang bawat salita ni Diego ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Sagrario. Ang sakit ng pagkakaladkad sa kanya sa bodega ay wala pa sa kalahati ng sakit ng makita ang sariling anak na ikinahihiya siya. Diego, pakiusap. Tingnan mo ito. Inilabas ni Sagrario ang mga dokumentong nakuha niya kay Mateo. Ang mga papel na may mantsa ng kanyang luha at dugo. Heto ang ebidensya na pinatay ni Don Emilio ang sarili niyang asawa at isinisi sa tatay mo. Heto ang mga peking papeles na ipinapapirma nila sa iyo. Kinuha ni Isabela ang pagkakataon. Humagulgol siya ng malakas. Isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Diego. Diego, parang awa mo na. Ang anak natin. Ang baby natin sa loob ko. Natatakot siya. Bakit kailangang mangyari ito? Bakit tayo ginagambala ng nanay mo ng mga ganyang kasinungalingan? Nang marinig ang salitang anak, tila naging bato ang puso ni Diego. Tiningnan niya ang kanyang ina nang may matinding pagkamuhi. Sapat na. Nanay, masyado ka nang lumampas. Akala ko ba ay gusto mo akong maging masaya? Pero bakit hanggang dito? Sinusundan mo ako ng kahirapan at kamalasan mo. Ilabas na yan, muling utos ni Don Emilio. Sa pagkakataong ito, 4 na guwardiya ang humawak sa mga braso ni Sagrario. Pilit siyang kinaladkad palabas ng simbahan. Ang kanyang mga paa ay sumasadsad sa alpombra, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan, nalaglag ang mga dokumento ni Sagrario at natapakan ng mga nagtatakbuhang tao. Tila ang katotohanan ay tuluyan ng nalibing sa ilalim ng mga mamahaling sapatos habang inilalabas si Sagrario sa pinto ng katedral. Narinig niya ang boses ni Diego na nanginginig ngunit determinado. Ituloy ang seremonya. Father, ngayon din, nabitawan ni Sagrario ang huling hibla ng kanyang lakas. Habang isinasara ang malalaking pinto ng simbahan sa kanyang harapan, ang huling nakita niya ay ang kanyang anak na muling hinahawakan ang kamay ni Isabela. Habang si Don Emilio ay nakatingin sa kanya mula sa malayo nang may isang matagumpay at nakakatakot na ngisi. Naiwan si Sagrario sa labas. Nakasalampak sa semento habang bumubuhos ang isang biglaang ulan. Ang lamig ng tubig ay hindi sapat upang palamigin ang apoy ng sakit sa kanyang dibdib. Ang tunog ng malakas na pagsasara ng pinto ng simbahan ay tila ang huling hibla ng ugnayan namin ni Diego na tuluyan ng napatid. Sa ilalim ng buhos ng ulan, ang bawat patak ng tubig na tumatama sa aking mukha ay kasing lamig ng mga salitang binitiwan ng aking anak sa harap ng dambana. Nakaluhod si Sagrario sa basang semento. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa putik habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pighati. Ang bawat butil ng ulan ay tila sumasabay sa kanyang mga luha. Hinuhugasan ang dumi sa kanyang mukha, ngunit hindi ang hapdi sa kanyang puso. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong na daing sa gitna ng ingay ng kulog. Panginoon, bakit kailangang maging ganito? Ibinigay ko ang lahat. Lahat-lahat para sa kanya. Hikbi ni Sagrario. Mula sa dilim ng ulan, isang itim na payong ang dahan-dahang lumapit at tumakip sa kanyang ulunan. Huminto ang malamig na ulan sa kanyang balat. At pinalitan ito ng init ng isang pamilyar na presensya.
Nang tumingala siya, nakita niya si Ati, Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at determinasyon. Sagrario, tumayo ka riyan. Hindi pa tapos ang laban. Sabi ni Mateo habang tinutulungan siyang tumayo. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano ka itinaboy ng sarili mong dugo. Mateo. Hindi siya naniwala. Mas pinili niya ang mga kasinungalingan nila kaysa sa akin. Sabi ni Sagrario. Ang kanyang boses ay halos mawala na. Dahil iyon ang plano nila. Ang sirain ang kredibilidad mo bago ka pa makapagsalita. Paliwanag ni Mateo habang pinapahira ng basang mukha ng matanda. Ngunit may hindi sila alam. Ang mga dokumentong natapakan at nabasa ay mga kopya lamang. Hawak ko ang mga orihinal. At mayroon pa akong isang mahalagang saksi na handang magsalita. Habang nag-uusap sila sa labas. Ang seremonya sa loob ng simbahan ay natapos na. Ang malalaking pinto ay muling bumukas. At lumabas ang mga bagong kasal sa ilalim ng ulan ng mga petals at palakpakan. Si Diego at Isabela, na ngayon ay mag-asawa na, ay mabilis na sumakay sa kanilang dekoradong sasakyan patungo sa isang hotel para sa isang private signing event at press conference na inorganisa ni Don Emilio. Kailangang makapunta tayo sa hotel na iyon. Mateo, sabi ni Sagrario. Ang kanyang mga mata ay biglang nag-apoy sa isang bagong uri ng tapang. Hindi ko hahayaang maibaba ni Diego ang kanyang huling pirma sa kontratang iyon. Kapag ginawa niya iyon, tuluyan na siyang mawawala. Sumakay sila sa lumang sasakyan ni Mateo. Habang bumibiyahe sila, pilit na inaayos ni Sagrario ang kanyang sarili. Hinubad niya ang maruming uniforme ng katulong at isinuot ang isang simpleng barot saya na dinala ni Mateo, isang damit na marangal at tapat. Gaya ng kanyang pagkatao bilang isang ina. Samantala, sa loob ng marangyang function hall ng hotel, ang kapaligiran ay puno ng kaba. Nakalapag sa harap ni Diego ang isang makapal na dokumento, ang Global Asset Consolidation Agreement. Ito ang huling hakbang upang mailipat ang lahat ng yaman ni Diego sa ilalim ng kontrol ng mga Montero. Sign it, Diego. Para sa anak natin. Para sa seguridad nating tatlo. Bulong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na puno ng panlilinlang. Hawak na ni Diego ang mamahaling pluma. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina sa simbahan, ang mga mata nito na puno ng sakit at ang mga paang walang sapin. May isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing may mali. Ngunit ang boses ni Don Emilio sa kanyang likuran ay tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Pirmahan mo na. Anak, hinihintay na tayo ng mga investors sa labas. Malamig na sabi ng Don. Idinapo ni Diego ang dulo ng pluma sa papel. Ang tinta ay nagsisimula ng bumakat sa puting pahina. Isang guhit na lamang. At ang lahat ay tapos na. Ngunit sa labas ng pinto, narinig ang isang malakas at matatag na tinig na nagpatahimik sa buong silid. Hindi na ito ang sigaw ng isang desperadong katulong, kundi ang tinig ng isang inang handang bawiin ang kanyang anak mula sa kamatayan. Diego Villanueva, bitawan mo ang panulat na iyan. Ang katotohanan ay hindi kailangan ng malakas na sigaw upang marinig. Kailangan lamang nito ng isang pusong handang tumindig sa gitna ng mga higante. Sa loob ng marangyang silid na ito, kung saan ang bawat pader ay saksi sa kasinungalingan. Ang aking tinig ay hindi na manggagaling sa isang alila, kundi sa isang inang handang bawiin ang dangal ng kanyang pamilya. Ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpadala ng isang malamig na hangin sa loob ng ballroom ng hotel. Tumigil ang lahat. Ang mga mamamahayag na may hawak ng kanilang mga kamera ay sabay-sabay na lumingon. Si Diego, na ang pluma ay nakadapo na sa huling guhit ng kanyang pangalan, ay napatingala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang babaeng nakatayo sa pintuan, hindi na ang madungis na katulong sa simbahan, kundi isang babaeng nakasuot ng malinis at marangal na puting barot saya. Ang buhok ay maayos na nakapusod, at ang mukha ay nagliliyab sa isang uri ng kapangyarihan na tanging katotohanan lamang ang makakapagbigay. Sino ang nagpapasok sa babaeng iyan?
Security ang boses ni Don Emilio ay pumailan lang. Puno ng galit at kaba na pilit niyang itinatago. Huwag mong subukang hawakan ang kliyente ko. Emilio. Ang matatag na boses ni Atoy. Mateo Cruz ay sumunod mula sa likuran ni Sagrario. Pumasok ang abogado, dala ang isang makapal na folder. Kasunod ang dalawang lalaking nakasuot ng barong na mukhang mga opisyal ng batas. Narito kami upang ihinto ang iligal na paglilipat ng mga ari-ariang ito. Diego. Anak. Tawag ni Sagrario. Ang kanyang tinig ay banayad ngunit tumatagos sa bawat sulok ng silid. Tumingin ka sa akin. Huwag mong hayaang ang huling pirma na iyan ang maging huling pagkakataon mong makita ang liwanag. Ang mga papeles na nasa harap mo ay hindi para sa seguridad ng anak mo. Iyan ay para sa pagtakip sa mga utang ni Don Emilio at para gawin kang biktima sa mga kasong siya ang gumawa. Diego. Huwag kang makinig sa kanya. Sinisira lang niya ang reputasyon natin, sigaw ni Isabela. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa braso ni Diego, habang ang kanyang mukha ay nababalot ng takot. Isipin mo ang baby natin. Diego. Isipin mo ako, Isabela. Itigil mo na ang paggamit sa batang iyan bilang panakip sa inyong mga dumi. Sabi ni Sagrario habang dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna ng silid. Mateo, ipakita mo sa kanila. Inilapag ni Mateo ang orihinal na master file sa harap ni Diego. Sa ibabaw mismo ng kontratang pipirmahan sana nito. Ito ang orihinal na dokumento ng lupain sa probinsya noong 30 taon na ang nakalilipas. Dito nakasulat na si Don Emilio ang nagmamanipula ng pondo. At hindi ang ama mo, Diego. At narito rin ang isang testimonya mula sa isang saksi na nakakita kung paano itinulak ni Don Emilio ang kanyang sariling asawa mula sa balkonahe dahil nalaman nito ang kanyang mga krimen. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Don Emilio at ang mahinang hikbi ni Isabela. Tumingin si Diego sa mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Binasa niya ang bawat linya. At ang bawat salita ay tila isang kidlat na nagbibigay liwanag sa kanyang naguguluhan at nabulag na isipan. Totoo ba ito? Don Emilio, tanong ni Diego. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng panganib. Diego. Kasinungalingan iyan. Binayaran nila ang mga dokumentong iyan, sigaw ni Don Emilio. Ang kanyang mukha ay nagsisimulang mangitim sa galit. Ngunit bago pa man makapagsalita ang Don, isang pamilyar na bulto ang pumasok mula sa pinto. Ito ay si Luna. Ang kanyang mga mata ay mapula sa iyak. Ngunit ang kanyang tayo ay matatag. Hindi sila nagsisinungaling. Sir Diego, sabi ni Luna. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Nandoon ako. Nakita ko ang lahat. At narito rin ang mga gamot na ipinapainom ni Isabela sa inyo upang kayo ay laging antukin at madaling mauto sa mga papeles na pinapapirmahan nila. Nabitawan ni Diego ang pluma. Ang tunog nito sa lamesa ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Isabela. Napabitaw ang dalaga sa braso ni Diego at napasandal sa pader. Ang kanyang maskara ng pagiging inosente ay tuluyan ng gumuho. Nanay. Bulong ni Diego. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang nakatingin sa kanyang ina. Nanay, patawarin mo ako. Gusto nang tumakbo ni Sagrario upang yakapin ang kanyang anak. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Tumingin siya kay Don Emilio, na ngayon ay tila isang sugatang hayop na naghahanap ng paraan upang makatakas. Emilio, tapos na ang laro mo, sabi ni Sagrario nang may dignidad. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang hindi inaasahang galaw ang ginawa ni Don Emilio. Mabilis niyang kinuha ang isang matulis na pambukas ng liham mula sa lamesa at hinablot si Isabela, ang kanyang sariling anak, at itinapat ang patalim sa leeg nito. Huwag kayong lalapit kung babagsak ako. Isasama ko ang lahat, Diego. Pirmahan mo ang papeles o mamatay ang asawa mo at ang apo ko. Ang buong ballroom ay napuno ng sigawan. Si Sagrario ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila titigil sa pagtibok.
Ang kanyang anak ay nakatayo sa gitna ng isang madugong pagpipilian. Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang malaman na ikaw ay niloko ng iyong kaaway, kundi ang ma-realize na ang taong itinuturing mong protektor ay siya palang kukuha sa iyong buhay. Sa bawat diin ng patalim sa leeg ni Isabela, tila dahan-dahang gumuguho ang tore ng kasinungalingan na itinayo ni Don Emilio sa loob ng maraming dekada. Pirmahan mo na. Diego, huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang sigaw ni Don Emilio ay puno ng desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang uri ng kabaliwan. Ang kanyang kamay na humahawak sa matulis na pambukas ng liham ay nanginginig. Nagiiwan ng maliit na gasgas sa maputing leeg ni Isabela. Napatitig si Isabela sa kanyang ama. Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na dahil sa takot para sa kanyang buhay, kundi dahil sa matinding suklam at pait. Papa, pati ba ako? Gagamitin mo rin ba ako gaya ng ginawa mo kay mama? Ako na anak mo. Wala akong anak na talunan. Kung hindi mo kayang makuha ang yaman ng mga Villanueva sa pamamagitan ng ganda mo, gagamitin ko ang dugo mo para makuha ito, tugon ng Don. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagkatao. Nanigas si Diego sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Gusto niyang sumugod. Ngunit ang takot na masaktan ang bata sa sinapupunan ni Isabela ay pumipigil sa kanya. Tumingin siya kay Sagrario. Naghahanap ng kasagutan sa mga mata ng kanyang ina. Dahan-dahang humakbang si Sagrario patungo sa harap. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, bukas, at walang anumang sandata. Ang kanyang tindig ay payapa ngunit puno ng awtoridad. Emilio, bitawan mo siya. Tingnan mo ang iyong sarili. Wala ka ng kakampi. Ang mga taong nasa labas, ang mga kamera na iyan, lahat sila ay saksi sa iyong tunay na anyo. Kahit makuha mo ang pirma ni Diego, wala ka ng pagtataguan sa mundong ito. Huwag kang lalapit. Matandang tindera bulyaw ni Emilio. Hindi ako lalapit dahil sa galit. Emilio, malumanay na sabi ni Sagrario. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng magulong silid. Lalapit ako dahil nakikita ko ang isang taong lunod na sa sarili niyang kasamaan. Isabela. Anak. Tumingin ka sa akin. Tumingin si Isabela kay Sagrario. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ng dalaga ang isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman mula sa sariling ama at tunay na malasakit. Ang galit na itinanim sa iyo ay hindi sa iyo. Isabela, patuloy ni Sagrario, huwag mong hayaang ang anak mo ay isilang sa isang mundong puno ng dugo at pait. May pagkakataon ka pa. Sa isang iglap ng pagkakataon, nang bahagyang lumuwag ang hawak ni Don Emilio dahil sa pagkabahala sa mga sinasabi ni Sagrario, mabilis na kumilos si Isabela, gamit ang lahat ng kanyang lakas. Kinagat niya ang braso ng kanyang ama at itinulak ang sarili palayo. Hayop ka, sigaw ni Don Emilio habang sinusubukang saksakin si Isabela. Ngunit mabilis na sumugod si Diego at hinarangan ang kanyang asawa. Bago pa man muling makakilos ang Don, ang malalaking pinto ng ballroom ay muling bumukas at pumasok ang mga operatiba ng kapulisan. Kasunod ang mga flash ng kamera ng mga mamamahayag na hindi tumitigil sa pagkuha ng bawat segundo ng trahedya. Mabilis na napalibutan si Don Emilio. Ang patalim ay nalaglag sa alpombra. Ang tunog nito ay tila ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Emilio Montero. You are under arrest for the murder of Sofia Montero and multiple counts of fraud and falsification of documents. Ang boses ng opisyal ay formal at malamig. Habang pinupusasan ng Don, nakatingin lamang si Sagrario. Walang kagalakan sa kanyang mukha, kundi isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Tiningnan niya si Diego na mahigpit na nakayakap kay Isabela sa sahig, ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Isang matinding daing ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang katawan ay dahan-dahang nanginginig. Diego. Ang tiyan ko. Ang sakit. Bulong ni Isabela.
bago siya tuluyang nawalan ng malay sa mga bisig ng kanyang asawa. Isabela, Isabela. Gumising ka, sigaw ni Diego. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Mabilis na lumapit si Sagrario at lumuhod sa tabi nila. Hinawakan niya ang noo ni Isabela at naramdaman ang lamig nito. Tumingin siya kay Diego. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng lakas na kailangan ng kanyang anak. Dalhin natin siya sa ospital. Diego. Ngayon din, habang inilalabas ang sugatang pamilya mula sa hotel, ang ulan sa labas ay huminto na. Ngunit ang mga bakas ng bagyo ay malalim pa ring nakaukit sa kanilang mga puso. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngunit ang kapalit nito ay isang buhay na nakalawit pa rin sa bingit ng kawalan. Ang puting liwanag ng ospital ay hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi isang masakit na pagpapaalala na ang bawat segundo ay maaaring maging huling hininga ng isang pangarap. Sa gitna ng amoy ng gamot at malamig na hangin, ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas ay ang pag-asang ang kapatawaran ay mas malakas kaysa sa anumang lason ng nakaraan. Ang pasilyo ng emergency room ay balot ng isang nakabibinging katahimikan, maliban sa mahinang tunog ng pag-ikot ng mga gulong ng stretcher na dumaan kanina. Nakaupo si Diego sa isang plastik na upuan. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang tuksedo na pangkasal ay gusot-gusot na at may mga mantsa ng luha. Tila isang simbolo ng kanyang gumuho na mundo. Sa tabi niya, si Sagrario ay nananatiling matatag. Hindi siya umupo. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng operasyon. Ang kanyang mga labi ay walang tigil sa paggalaw sa isang tahimik na panalangin. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Ang bawat butil ay tila isang patak ng pag-asa na kanyang iniaalay para sa babaeng nagtangkang sumira sa kanyang pamilya. Nanay. Ang boses ni Diego ay halos isang bulong. Puno ng pagsisisi at pait. Patawarin mo ako. Nabulag ako. Ipinahiya kita sa harap ng maraming tao. Itinaboy kita. Pero heto ka pa rin. Nananatili sa tabi ko. Dahan-dahang lumapit si Sagrario at pumatong ang kanyang mainit na palad sa balikat ng anak. Hindi niya ito tiningnan ng may panunumbat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na tanging isang ina lamang ang makakapagbigay. Diego. Anak. Malumanay na sabi ni Sagrario. Ang pag-ibig ng ina ay hindi parang kontrata na napapawalang bisa kapag nagkamali ang anak. Narito ako dahil mahal kita. At dahil ang batang nasa loob ni Isabela ay dugo at laman mo rin. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ang mahalaga ay gising ka na sa katotohanan. Paano kung mawala sila? Nay, paano kung ito ang kabayaran sa lahat ng pagkakamali ko, hikbi ni Diego? Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang Diyos ay hindi nagpaparusa para lamang manakit. Anak, nagbibigay siya ng pagsubok upang tayo ay magbago. Sagot ni Sagrario habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ni Diego. Isang kilos na nagpabalik sa alaala ng kanilang buhay sa maliit na dampa noong bata pa ito. Biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor na may bakas ng pagod sa mukha. Agad na tumayo si Diego. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. Doc, kumusta po ang asawa ko? Ang anak ko, tanong ni Diego. Huminga ng malalim ang doktor. Stable na si Ma'am Isabela. Ngunit dahil sa tindi ng stress at sa mga gamot na nainom niya noon na nakasama sa kanyang kondisyon, naging maselan ang kanyang pagbubuntis. Kailangan niyang manatili sa ilalim ng mahigpit na obserbasyon. Ang sanggol ay buhay. Ngunit kailangan nating mag-ingat sa bawat hakbang. Nakahinga ng maluwag si Sagrario. Ngunit alam niyang malayo pa ang dulo ng laban na ito. Pumasok sila sa silid ni Isabela matapos itong mailipat sa isang pribadong kwarto. Ang dalaga ay maputla. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumubukas. Ngunit wala na rito ang kislap ng galit. Sa halip, ang nakikita ay isang malalim na kawalan at takot nang makita ni Isabela si Sagrario na nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Nagsimulang dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata.
Sinubukan niyang magsalita. Ngunit ang kanyang boses ay tila napako sa kanyang lalamunan. Sorry. Ang tanging salitang lumabas sa labi ni Isabela. Hindi lumapit si Diego agad. Sa halip, hinayaan niyang si Sagrario ang maunang humawak sa kamay ni Isabela. Ang magaspang at may kalyong kamay ng isang tindera ay humawak sa malambot at makinis na kamay ng isang donya. Isang tagpo na tila nagpapatigil sa oras, ang pagtatagpo ng dalawang mundong pinaghiwalay ng puot. Ngunit ngayon ay pinagbubuklod ng isang inosenteng buhay. Magpahinga ka muna. Isabela, sabi ni Sagrario. Ang kanyang boses ay tila isang hele. Wala na ang tatay mo. Wala nang mananakit sa iyo. Nandito kami. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon ng kapayapaan. Isang nurse ang mabilis na pumasok sa kwarto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Sir Diego, may mga pulis po sa labas. Gusto nilang makuha ang huling statement ni Ma'am Isabela tungkol sa mga dokumento. At may natanggap silang balita. Na si Don Emilio ay nakatakas habang inililipat sa istasyon. Nanigas ang lahat. Ang banta ni Don Emilio ay tila isang anino na hindi pa rin umaalis. Isang masamang panaginip na tumatangging matapos. Ang takot ay parang isang anino na sumusunod sa bawat hakbang ng ating paggaling. Pilit na ipinapaalala na ang dilim ay hindi pa tuluyang lumilipas. Ngunit sa ilalim ng bubong ng aming maliit na dampa, kung saan ang bawat dingding ay saksi sa aming paghihirap, doon ko naramdaman na ang tunay na kuta ay hindi gawa sa bato, kundi sa pagmamahala ng isang pamilyang muling nabuo. Ang balita ng pagtakas ni Don Emilio ay tila isang malamig na hangin na pumasok sa loob ng kwarto sa ospital. Nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Diego. Agad siyang tumayo at lumapit sa bintana. Pilit na sinisilip ang dilim ng gabi sa labas. Tila naghihintay na anumang sandali ay susulpot ang kanyang biyenan upang bawiin ang lahat. Hindi tayo ligtas dito. Nanay. Boses ni Diego na puno ng kaba. Kayang pasukin ni Emilio ang ospital na ito. May pera pa siya. May mga tao pa siyang pwedeng bayaran. Tumingin si Sagrario kay Isabela na kasalukuyang natutulog. Ang mukha nito ay maputla, ngunit payapa sa unang pagkakataon. Alam niyang ang kaligtasan ni Isabela at ng sanggol ang pinakamahalaga sa sandaling ito. Diego, hindi tayo pwedeng manatili sa mga lugar na alam niya. Dalhin natin siya sa probinsya. Sa lumang bahay natin. Doon tayo magtatago. Walang mag-aakala na doon natin siya dadalhin. Sa kalagitnaan ng gabi. Sa tulong ni Atyor, Mateo. Palihim nilang inilabas si Isabela mula sa ospital. Sa halip na sa isang marangyang subdivision. Tinahak nila ang madilim at mabatong daan patungo sa maliit na bahay ni Sagrario sa tabi ng palengke, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pagpasok nila sa maliit na bahay, ang amoy ng tuyong dahon at ang katahimikan ng probinsya ay tila isang yakap para sa kanilang pagod na kaluluwa. Inilapag ni Diego si Isabela sa lumang kama na may malinis na kulambo. Ang bawat gamit sa loob ay simple. Luma, ngunit punong-puno ng alaala ng katapatan. Kinabukasan, nagising si Isabela sa tunog ng pagkakayod ng niyog at ang amoy ng mainit na tsokolate na niluluto ni Sagrario. Dahan-dahan siyang bumangon at sumandal sa pader. Pinapanood ang babaeng dating itinuring niyang alila na ngayon ay abala sa pag-aalaga sa kanya. Bakit? Bakit niyo pa rin ako tinutulungan? Mahinang tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang nahihiyang bulong. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo, pagkatapos ng lahat ng panlalait ko, bakit hindi niyo ako hinayaang mabulok sa kamay ng papa ko? Tumigil si Sagrario sa kanyang ginagawa at lumapit sa tabi ni Isabela. May dala siyang mangkok ng mainit na lugaw na may luya. Isabela, ang galit ay isang mabigat na bagahe na ikaw lang ang nahihirapan sa pagpasan. Ang totoo, hindi kita tinutulungan dahil sa obligasyon. Tinutulungan kita dahil ikaw ay biktima rin ng puot ng iyong ama. At dahil ang batang nasa sinapupunan mo ay walang kinalaman sa ating mga pagkakamali, gusto kong isilang ang apo ko sa isang mundong marunong magpatawad. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Isabela. Kinuha niya ang mangkok mula kay Sagrario.
Ang init nito ay tila lumusaw sa huling piraso ng yelo sa kanyang puso. Patawad po. Nanay Sagrario. Ito ang golden moment na matagal nang ipinagdarasal ni Sagrario ang marinig ang salitang nanay mula sa bibig ng babaeng dati ay pilit na sumisira sa kanya. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay panandalian lamang. Mula sa labas ng bahay, narinig ang malakas na pag-apak ng mga sapatos sa mga tuyong dahon. Ang tunog ay hindi nagmumula sa isang tao lamang, kundi sa marami. Pagkatapos ay ang isang tunog na nagpatigil sa paghinga ni Diego ang marahang pag-click ng seradura ng pintuan. Diego. Nanay. Naririnig niyo ba iyon, bulong ni Isabela? Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakahawak sa kanyang tiyan. Dahan-dahang lumapit si Diego sa pinto. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na sumasabog sa kaba. Sumilip siya sa maliit na butas ng dingding at nanlamig ang kanyang buong katawan. Sa labas, sa ilalim ng sikat ng araw, nakatayo si Don Emilio. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. At sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lighter. Habang ang kanyang mga tauhan ay may dalang mga galon ng gasolina. Sagrario Diego, alam kong nandyan kayo. Ang boses ni Don Emilio ay umaalingaw-ngaw. Puno ng kabaliwan. Kung hindi ko makuha ang yaman, walang makakakuha sa inyo. Susunugin ko ang bahay na ito kasama ang lahat ng inyong mga lihim. Ang amoy ng gasolina ay nagsimulang pumasok sa mga siwang ng sahig. Si Sagrario ay napayakap kay Isabela. Habang si Diego ay desperadong naghahanap ng labasan, nakulong sila sa loob ng sarili nilang tahanan. Napapalibutan ng apoy na handang lamunin ang lahat. Ang apoy ng galit ay mabilis na tumutupok sa lahat ng bagay na mahalaga. Ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay ang tanging tubig na kayang pumatay sa kahit na anong liyab. Sa huling sandali ng aming pakikipagtuos sa nakaraan, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang pananatiling buo ng iyong kaluluwa sa gitna ng abo. Ang amoy ng petrolyo ay nanunuot na sa bawat siwang ng dingding na kawayan. Isang nakakasakal na amoy na tila hininga ng kamatayan. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila nakikisama sa init na nagmumula sa balat ni Don Emilio. Naririnig ni Sagrario ang pag-agos ng likido sa ilalim ng kanilang sahig. Ang tunog nito ay tila isang mabilis na agos ng kamalasan. Diego, dalhin mo si Isabela sa likod. Sa ilalim ng bintana, utos ni Sagrario. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig sa takot, kundi puno ng isang matatag na awtoridad. Nay, anong gagawin mo? Susunugin niya tayo. Sigaw ni Diego habang mahigpit na inaalalayan ang nanghihinang si Isabela. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Tugon ni Sagrario habang dahan-dahang lumalapit sa pintuan. Hinawakan ni Sagrario ang seradura. Sa kabila ng panganib, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang nakakatakot na itsura ni Don Emilio. Ang matanda ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating marangal na anyo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. At sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang isang lighter na handa nang magpaalab sa lahat. Sagrario, akala niyo ba ay matatago niyo siya sa akin? Akin si Isabela, akin ang yaman niyo, bulyaw ni Emilio. Ang laway ay tumatalsik sa bawat salitang binibitawan niya. Emilio, tingnan mo ang iyong sarili. Malumanay na sabi ni Sagrario habang humahakbang palabas ng beranda. Nakatayo sa gitna ng basang petrolyo. Nasa paligid mo na ang mga taong dati mong minamaliit. Tingnan mo ang paligid. Tumingin si Emilio sa paligid. Mula sa mga gilid ng kalsada at mula sa likod ng mga tindahan sa palengke. Nagsulputan ang mga tao, ang mga tindera ng isda, ang mga kargador, ang mga tricycle driver. Ang mga taong tinulungan ni Sagrario sa loob ng maraming taon ay naroroon. Bawat isa ay may hawak na balde ng tubig at ang ilan ay may dalang mga kagamitan sa pagsasaka. Hindi sila mga sundalo. Ngunit ang kanilang pagkakaisa ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng kahit anong apoy. Bitiwan mo ang lighter na iyan. Don Emilio, sigaw ng isang kargador mula sa kalsada.
Wala kayong alam. Lahat kayo ay mga basura, sigaw ni Emilio habang pilit na pinipitika ang lighter. Isang mitsa ng apoy ang lumabas. Ngunit bago pa man niya ito maihagis, isang malakas na pagbuhos ng tubig mula sa mga balde ng mga kapitbahay ang tumama sa kanya. Ang lighter ay nalaglag at namatay. Sa gitna ng putik at basang petrolyo, nadulas si Don Emilio at bumagsak sa lupa. Doon lamang dumating ang mga sirena ng pulis na kanina pa palihim na tinawagan ni Mateo. Mabilis nilang napalibutan ang Don, na ngayon ay tila isang basang sisiw na umiiyak sa gitna ng daan. Pilit pa ring inaabot ang mga guni-guni ng kanyang nawalang yaman, nang tuluyan ng mailayo ang Don. Lumabas si Diego at Isabela mula sa bahay. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanilang mga mukha. Isang liwanag na hindi na nakakasunog, kundi nagbibigay ng init ng bagong simula. Lumapit si Diego kay Sagrario at niyakap ang kanyang ina ng napakahigpit. Salamat, Nay. Salamat sa pagliligtas sa amin. Sa pagliligtas sa kaluluwa ko, huminga ng malalim si Sagrario habang pinagmamasdan ang kanyang maliit na bahay. Bagaman amoy petrolyo at puno ng putik, ang pundasyon nito ay nananatiling matatag. Tiningnan niya ang kanyang mga kapitbahay na dahan-dahang lumalapit upang tumulong sa paglilinis. Ang tunay na yaman, Diego, ay hindi nakatago sa vault. Bulong ni Sagrario habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak. Nandito iyon sa mga taong nagmamahal sa atin. At sa katotohanan kaya nating matulog ng mahimbing sa gabi dahil wala tayong tinatapakang tao. Si Isabela ay lumapit din. Ang kanyang mukha ay puno ng pagpapakumbaba. Hinawakan niya ang kamay ni Sagrario at inilagay ito sa kanyang tiyan. Ang isang maliit na sipa mula sa loob ay naramdaman ni Sagrario, isang sipa na tila nagsasabing handa na rin itong lumabas sa isang mundong mas mabuti at mas totoo.